Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Elias. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Si Elias ay mula sa angkan ng mga manghahabak. Sa kasamaang palad, tumalikod na ang ilan sa mga kapamilya nito sa gawain. Tanging ang tiyuhin na lang na tawagin natin sa pangalang Tata Danilo ang naiwan para magpatuloy ng tradisyon. Naging interesante para kay Elias ang gawain ng tiyuhin. Kaya naman nagsumikap itong pag-aralan ang lahat ng kaalaman tungkol sa paggawa ng mga habak. Elias, ang paggawa ng habak ay hindi basta-basta. Ito ay nangangailangan ng tamang balanse ng mga sangkap mula sa kalikasan. At para magawa mo yon, kailangan mong pag-aralan ang bawat bisa at kakayanan ng mga sangkap. Wika ni Tata Danilo. Kasalukuyang nakaupo ang dalawa sa harap ng mesang punong-puno ng mga sangkap na kinalap mula sa kagubatan. Lahat po ba ito, Tiyo? Ang dami nito ah. Paano mong nalaman kung para saan ginagamit ang mga to? Tanong ni Elias. Lahat yan ay pinag-aralan ko. Simula pagkabata at magpasa hanggang ngayon. Sasabihin ko sa iyo, Elias, may mga sangkap pa din akong hindi kilala at hindi alam kung para saan. Hindi madali ang pagkabisado ng lahat ng ito. Kaya kung sa tingin mo, hindi mo kayang gawin ang ginagawa ko, huwag ka na lamang mag-abalang pag-aralan ito. Magsasayang ka lamang ng oras. Tugon ni Tata Danilo. Ngunit determinado si Elias na matutunan ang kaalaman ng angkan. Kaya kahit gaano pa kahirap ang pagdadaanan, pinilit nitong pag-aralan ang lahat ng mga kaalaman tungkol sa sangkap na ginagamit sa paggawa ng habak. Isinasama din ito ni Tata Danilo sa tuwing mga ngalap ng mga sangkap para alam nito kung saan kinukuha ng matanda ang mga yon. Tandaan mo ang lugar na pinagkukunan natin. Dahil sa susunod, baka mag-isa ka na lang pupunta sa lugar na ito. Bili ni Tata Danilo. Nabanggit po ninyo na pinapangalagaan ng mga engkanto ang lugar na to. Hindi po ba delikado kung mag-isa akong pupunta? Tanong ng binata. Oo, tama ka. Pero respeto lang ang susi para hindi ka mapahamak. Kapag hindi sinang-ayunan ng mga engkanto ang pagbubungat, huwag mo nang itutuloy. Pagbubungad? Paano pong gawin yun? Kaya nga kita isinama sa lugar na ito para makita mo at matutunan kung paano ang gagawin sa tuwing magbubungan at anong proseso ang dapat mong tandaan. Pagpapaliwanag nito. Ayon kay Tata Danilo, ang pagbubungad ay isang proseso ng paghingi ng permiso sa mga engkantong nanghangalaga sa lugar. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga pagkain o hindi naman kaya ay pagbabaon ng palay sa lupa. Depende sa uri ng sangkap na kukunin. Kung mga halamang gamot, matatamis na pagkain at prutas ang dapat ialay. Ngunit kung mutya at makapangyarihang bato, nagbabaon sila ng palakol sa pinakamalaking puno sa lugar. Malalaman kung tinanggap ang bungad sa loob ng 5 araw. Mawawala ang mga prutas at kung palakol man,
Hindi ito malalaglag sa puno kung saan ito itinarak. Paano po kung hindi sila pumayag? Pwede po bang ulitin ang pagbubungad? Tanong ni Elias. Hindi na, iho. Kagaya ng sinabi ko, respeto. Kapag hindi ka pinayagan sa una, hindi mo na kailangang ituloy pa. Tugon ng matanda. Matapos ay sinimulan ito ang pagbubungad. Masasabi ni Elias sa sarili na yon ang pinakamaswerteng araw para sa kanya dahil isang mutya ang kukunin nila sa lugar na yon. Nakatayo sila sa malawak na latian kung saan tumutubo ang uri ng gabi na kung tawagin ay Palawan. Gusto kong ikaw ang magsagawa ng pagbubungad. Kung sakaling magtatagumpay ka, ito ang pinakauna mong bertud, ang mutya ng gabi. Wika ni Tata Danilo sa pamangkin. Huminga ng malalim ang binata. Sinimulan ang pagbubungad. Naganap ito ng malaking puno ng Palawan. Itinarak ang dalawang maliit na palakol. Sana lang ipagkaloob ng Palawang toong mutya. Tugon ni Elias. Malalaman natin yan mamaya. Sa ngayon, bakit hindi ka muna gumawa ng siga sa gawing yon? Utos ni Tata Danilo. Gumawa na din ng maliit na kubo ang binata para pagpahingahan nila ng tiyuhin. Naupo ito sa tapat ng ginawang siga habang nag-iihaw na mga nakuhang ligaw na kamote. Panay ang lingon ito sa puno ng Palawan. Kaya sinaway ito ng matanda. Bakit ba panay ang lingon mo sa puno ng Palawan? Hayaan mo lang. Magbibigay naman ng signos ang mutya kung magpapasailalim siya sa'yo. Wika ni Tata Danilo. Nahiga ang binata at hindi na malayang nakaidlip. Isang sandali ang nakalipas, ginising ito ni Tata Danilo. Oras na, Elias. Bumangon ka na dyan. Wika ng matanda. Dali-daling tumayo ang binata. Tinignan ang puno ng Palawan. Hindi nalaglag ang palakol na itinarak nito. Ibig sabihin, tiyo, pumapayag yung mga engkanto na kunin ko yung mutya? Tanong ng binata. Bakit hindi mo subukan nang malaman mo? Tugon ng matanda. Naglakad papunta sa latian ang binata at habang naglalakad ito, muling nagsalita si Tata Danilo. Nakikita mo yung mutya sa bulaklak ng puno ng Palawan. Antayin mo itong yumuko at kusang babagsak ang maliit na butel ng liwanag. Tumango lamang si Elias. Nagpatuloy na sa pagpunta sa puno ng Palawan. Nakatitig ang binata sa nag-iisang bulaklak nito habang inaantay ang pamumukadkad. Maghahating gabi na ng mga oras na yon ngunit tila walang nangyayari. Tiyo, mukhang wala naman pong nangyayari. Kanina pa po ako nakatayo dito. Wala naman pong nagpapakitang butil ng liwanag. Wika ni Elias. Aba, masyado kang mainipin. Huwag mong ito ng isipan mo sa mutya lang. Magmatyag ka sa paligid. Dahil maaaring may mga nilalang din na nagbabalak na kunin ng mutyang yan. Tugon ni Tata Danilo. Lingid sa kalaman ni Elias. Kasabay ng pagsikat ng araw ang paglabas ng mutya. Sinusubukan lamang na matanda ang pasensya nito. Nakikita ni Tata Danilo na unti-unti nang naiinip ang binata. Naglakad-lakad ito sa paligid nang bigla siyang mapatingin sa langit.
Napansing unti-unti nang nagliliwanag. Hindi nagsasalita ang matanda. Sa halip ay hinayaan niya si Elias na matuklasan ang sikreto ng mutya ng Palawan. Muling bumalik si Elias sa kinaroroonan ng bulaklak. Nakitang unti-unti itong yumuyuko. Isa-isang bumubuka ang mga talulot. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nakita nitong lumabas mula sa bulaklak ang isang butil ng liwanag na halos sinlaki lamang ng bigas. Akmang sasaluhin na sana ito ni Elias gamit ang bunganga nang biglang sumigaw si Tata Danilo. Bilisan mo na, Elias! Dakmain mo na ang mutya! Sigaw nito. Napalingon ang binata sa kinaroroonan ng matanda. Nakita ang malaking figura ng nilalang na papasugod na sa kanya. Bago pa man ito maabot ng tuluyan ang binata, nagawa nitong hawakan ang mutya. Tumagos na lamang ang kamay ng nilalang sa katawan. Bagay na labis nang ipinagtataka ng binata. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Tata Danilo. Nakuha ko na lo. Pero teka, ano naman yung nilalang na yon? Bakit niya ako sinusugod? Tanong ng binata. Ang nilalang na yan ay isa lamang sa mga nagnanais na kunin ang mutya ng Palawan. At nang mahawakan mo na ito, wala na silang magagawa pa. Hindi ka na din nila pwedeng saktan dahil ikaw na ang bagong kinikilala ng mutya. Mahusay, Elias. Tara na. Tapos na ang pakay natin dito. Tugon ng matanda. Hindi makapaniwala ang binata. Dahil sa wakas, nagkaroon na din siya ng sariling tangan. Habang naglalakad ang dalawa, panay ang tingin ni Elias sa kanyang nakuhang mutya. Binigyan ito ng tiyuhin ng maliit na sisidlang gawa sa botelya upang doon ilagay ang tangan. Tiyo, ano po ba yung bisa ng mutya ng Palawan? Tsaka bakit tumagos lang sa akin yung kamay nung nilalang kanina? Tanong ni Elias. Ang mutya ng Palawan, isang uri ng mutyang galing sa mga halaman. Isa sa mga pambihirang kakayanan nito ay magpagaling ng anumang pinsala, mapa pisikal mano espiritual. Maliban dito, mabisang pangdepensa dahil nagbibigay ito sa may tangan ng kakayanang hindi tabla ng anumang sandatang gawa ng tao. Kahit bala ng baril, dudulas lamang sa balat mo. Mabisa ding pang-akit ng kalimutan mo na. Bilisan mo ang paglalakad at tatanghaliin na tayo. Pagpapaliwanag ni Tata Danilo, hindi na nito itinuloy ang sasabihin dahil isa sa mga bisa ng mutsyang nakuha ng binata ang mang-akit na mga babae. Pagkarating sa tahanan, sinimulan na ng matanda ang paggawa ng habak. Sa pagkakataong yon, katuwang na niya ang binata. Naglabas ng ilang basyo ng bahala ang matanda. Binigay ito sa kanya at sinabing, Ang mga basyong ito ay gagawin nating habak de bala. Siguraduhin mong tama ang mga sangkap na ilalagay mo. ano po ba yung bisa nitong habak de bala? Depensa at proteksyon laban sa mga elemento o taong may masamang tangka sa may tangan. Tinandaan ni Elias ang lahat ng mga sinasabi ni Tata Danilo. Hanggang sa pagtagal, nakabisado ng binata ang pamamaraan at siya na mismo ang gumagawa ng mga habak. Ngayong kabisado mo na ang paggawa ng habak, siguro naman, kaya mo nang gumawa sa iyong sarili para sa ibang tao. Kaya ko naman po, tiyo. Hindi ba may nagawa na ako?
Hindi mo yon matatawag na habak kung hindi pa nababasbasan. Tugon ng matanda. Paano ko naman pong gagawin yun eh? Hindi niyo naman po ako tinuruan ng mga dasal na pangbasbas. Bilisan mo. Tapusin na natin itong paglalagay ng sangkap at may gagawin tayo. Napakibit balikat na lamang si Elias. Itinuloy ang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto natapos ang lahat ng mga habak de bala. Tapos na po, tiyo. Ano nang susunod natin gagawin? Ilagay mo doon sa altar at sumunod ka sa akin. Nagpunta ito sa kanyang silid. May kinuha sa lumang baul. Ano naman po yung mga yan, tiyo? Hindi ba? Nagpapaturo ka ng mga dasal na pangbasbas. Heto, pag-aralan mo ang mga libretang yan. Iginugol ni Elias ang libreng oras sa pagbabasa at pagkabisa ng mga dasal. Habang ginagawa ito, unti-unting lumalawak ang kaalaman ng binata tungkol sa kanilang kakayanan. Likas sa ating angka ng paggawa ng mga pangontra. Kahit walang tulong mula sa panlabas na puwersa, makakaya mong maglipat ng enerhiya sa isang habak. Ngayon susubukan natin ang iyong mga natutunan. Heto, may isang pares ng baong walang mata. Gawin mo itong pangontra para sa isang taong ginagambala ng isang mangkukulam. Sige po, tiyo. Ako nang bahala dito. Tugon ni Elias. Kagad nitong kinuha ang mga sangkap. Sinimulan ang paggawa. Habang isa-isang inilalagay ng binata ang mga sangkap, itinuturo ni Tata Danilo ang mga dapat nitong gawin. At nang matapos na ang pangontra, nilapag ito ni Elias sa mesa. Inusala ng mga dasal. Ilang minuto ang nakalipas. Iniabot ni Elias ang pangontra kay Tata Danilo. Napangiti ang matanda nang mahawakan ang ginawang pangontra ng binata. Magaling, Elias. Hindi nga ako nagkamali ng piliin kitang turuan. Sige na, ibigay mo na ito sa ating pasyente. Pagkasuot ng pasyente, bigla itong napaupo. Ayon dito, biglang nanghina ang kanyang katawan. Teka, tiyo, ano pong nangyari sa kanya? Isa lang ang ibig sabihin. Nasa katawan pa din niya ang sumpa ng mangkukulam. Akmang tatanggalin ni Elias ang habak nang biglang hawakan ng matanda ang kamay nito. Tiyo, kailangan tanggalin yan. Baka mapahamak siya. Epekto yan ng pangontrang ginawa mo, iho. Ibig sabihin lang, hindi kaya ng mangkukulam ang lakas ng ginawa mong habak. Sandali, Elias. Tumabi ka muna. Hinawakan nito ang noo ng pasyente. Nag-usal ng mga dasal. Dahan-dahan itong nawala ng malay. Tiyo, ano po bang nangyayari sa kanya? Susubukan kong pasampahin ang mangkukulam. Tiyo, ilang beses mo na ba itong nagawa? Ito ang unang beses kong magpapasampa ng mangkukulam sa katawan ng pasyente. Biglang nakaramdam ng pag-aalala si Elias. Ngunit malaki ang tiwala nito sa tiyuhin. Patuloy lamang itong nanonood sa ginagawa ni Tata Danilo. Biglang nanginig ang katawan ng pasyente. Dumilat ito at tinitigan ng masama si Tata Danilo. Ano? Hindi mo akalaing mauhuli ka? Pwes, tignan natin kung makakaalpas ka pa. Pilit na itinataas ng pasyente ang kamay.
ngunit hindi ito makagalaw. Walang hiya ka. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ko ikinulong? Tanong ng nakasanib. Ito din ang unang pagkakataon ni Elias na makainkwentro ang isang mangkukulam. Huwag mo nang subukang manlaban dahil wala ka nang magagawa. Isang maling kilos mo lang, mamamatay ka. Ngayon kung ayaw mong mapadali ang buhay mo, bakit hindi ka magsalita? Anong kailangan mo sa taong ito at bakit mo siya ginagambala? Maling tao ang tinulungan niyo, tanda. Mali ba ka mo? Sa tingin mo naman, tama ba ang ginagawa mo? Siya ang may atraso sa akin. Nananahimik ang pamilya ko. Pinalis niya kami sa lupaing tinitirhan namin. Pinaalis? Saan ba kayo nakatira? Napatingin ito kay Elias, na nooy patuloy lamang na nag-oobserba sa ginagawa. Napagtanto ng binatang may mali sa pasyente. Kaya naman bago pa makabalik si Tata Danilo sa ginagawa, pinunanan niya ito. Tiyo, napapansin ko lang. Sinabi ng nakasapi na pinapaalis sila sa kanilang tahanan. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa. Magaling Elias, hindi mangkukulam ang nakasapi sa katawan ng taong ito, kundi isang engkanto. Muli nitong ibinaling ang atensyon sa pasyente. Siguro naman, napagtanto mo na kung ano ang sinasabi ko. Hindi ka manggagamot at wala kang kinalaman dito. Kaya kung maaari, huwag ka nang mangialam pa. Kung ganon, maaari bang hilingin ko sa iyo na ako na ang bahala sa taong ito? May kasalanan din siya sa akin. Hindi niya sinabi ang totoong nangyari, kaya humantong tayo sa ganito. Ipapaubaya ko siya sa iyo. Ano naman ang magiging kasiguraduhan ko na mabibigyan ng katarungan ang ginawa niya sa pamilya ko? Ayokong mangako, pero gagawin ko ang lahat. Kung gusto mo, manatili ka sa katawan ng taong ito habang kinakausap ko siya para ikaw mismo ang makapagpatunay na hindi ako sisira sa aking salita. Hindi nakapagsalita ang nilalang na nakasanib. Sa halip, muli itong nanahimik sa loob ng katawan ng pasyente. Unti-unti naman itong nagkamalay. Nang tuluyan na itong nahimasmasan, kaagad namang kinausap ni Tata Danilo. Ayon sa pasyente, may lupa itong nabili sa gawing dulo ng bayan. Medyo liblib na at walang masyadong napupunta. Kaya naman napakasukal. Naisip niyang ipalinis ang paligid. Ipaputol ang mga punong nakatayo. Lingid sa kalaman ito na may mga nilalang na nakatira sa lugar. At dito nag-umpisang magkasakit ang pasyente. Hindi mangkukulam ang gumagambala sa iyo, kundi isang naghihiganting engkanto. Nasira mo ang kanilang tahanan. Ito ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Kung ganun, ano pong maaari kong gawin? Ano bang ginagawa kapag nakakagawa ka ng kasalanan? Hindi ko po alam kung paanong magsisimula sa bagay na yan. Ang totoo, ito din po yung dahilan kung bakit ako lumapit sa inyo. Wala akong kaalam-alam kung anong gagawin ko eh. O sige, ganito ang dapat mong gawin. Pumunta ka sa bakanting lote. Magdala ka ng kahit anong pwede mong ialay, kagaya ng pagkain, prutas o matatamis na kakanin.
Ilapag mo sa lupa at magtire ka ng kandila. Huwag na huwag kang magdadala ng pagkaing may asin at bawang. Wika ng matanda. Sinamahan pa ito ni Elias para masigurong tama ang ginagawa. Matapos ay bumalik sila sa tahanan ni Tata Danilo para muling magpatingin. Sinunod ko na po yung sinabi mo, Manong. Ngayon, gagaling na ba ako? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Hindi natin malalamang kagad ang resulta ng ginawa mo. Hayaan mong makapagpasya ang mga engkanto sa gagawin nila. Naku, medyo matatagalan pa pala bago ko malaman kung napatawad na nila ako o hindi. Kailangan ng pasensya sa lahat ng bagay, iho. Hindi mo maaaring apurahin ang lahat. Kagaya ng palagi mong ginagawa. Lalo na ang pagpapatawad. Hindi yan parang candy na kung gusto mong kunin, makukuha mo ng agaran. Tugon ni Tata Danilo. Alam nitong hindi bukal sa loob ang paghingi ng tawad ng lalaki. Matapos ang pag-uusap, nagpa siya nang umuwi ang pasyente. Hula ko, Tiyo. Bukas makalawa, babalik na naman yun. Ang masama pa dyan, sasabihin niyang peke tayo. Hindi ka ba nasasanay? Ilang beses nang nangyayari sa atin ito. Hindi nga nagkamali ang sinabi ni Elias. Sa pagkakataong yun, mas malala pa ang nangyari sa lalaki. Namaga ang buong katawan halos hindi na makapagsalita. Dahil maging ang dila at bibig ay naapektuhan din. Yan ang hirap kapag hindi ka nakikinig. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Hindi bukal sa loob mo ang paghingi ng kapatawaran. Kaya binalikan ka ng mga engkanto. Sumagot naman ang kaanak na kasama ng lalaki. Hindi po ba? Binigyan nyo na ng pangontra si Tio Arminio. Ano pong nangyari? Hindi po ba yung gumana sa kanya? Tanong nito. Eric, ang kapangyarihan ng mga pangontrang ibinigay ko sa kanya nagmula sa kalikasan at sa mga elemento. Nawawala lang ang bisa nito kung ang mismong may tangan ang gumagawa ng mali. Para namang sinisisi nyo si Tio sa nangyari sa kanya. Hindi ba kayo nagturo kung paano ang dapat niyang gawin? Oo, ako nga ang nagturo sa kanya. Ewan ko kung nauunawaan mo ang sinasabi ko. Saka isa pa, sino pa bang dapat sisihin sa nangyari dyan sa tiyuhin mo? Biglang natahimik si Eric. Nang marinig ang sagot ng matanda, hinawakan ito ang pulso ng tiyuhin. Halos wala nang maramdamang pintig si Tata Danilo. Manong, mapapagaling niyo po ba yung tiyuhin ko? Kaya ko siyang pagalingin. Pero mahirap gumamot ng taong napakatigas ng ulo. Kahit anong gawin ko, kung siya mismo ang walang pakundangan at hindi marunong sumunod, mawawalan ng kwenta ang lahat ng paghihirap ko sa pagtulong sa kanya. Tugon ng matanda. Ano po bang dapat gawin namin, Manong? Wala na po akong maisip na paraan para matulungan gumaling si Tio Arminio. Walang sakit ang hindi nalulunasan. Kaso lang nakadepende pa din yon sa taong ginagamot. Sa kahit anong aspeto, kinakailangang marunong makinig ang pasyente. Dahil kung hindi, wala ring mangyayari. Inulit nila ang paghingi ng tawad sa mga elemento. Sa pagkakataong yon, si Tata Danilo ang nagsagawa.
Humingi ng kapatawaran ang matanda. Nag-alay ng buhay na manok sa lugar. Tinalian niya ito ng pulang tela sa paa at hinayaang maggala sa lugar. Alam ng mga tao sa paligid ang kahulugan ng telang pula sa paa ng isang hayop. Kaya hindi din nila ito gagalawin. Binilinan din ito si Eric ng mga bagay na dapat at hindi dapat gawin ng tiyuhin sa loob ng 21 araw. Bakit gano'n naman po katagal, Manong? Ang 21 araw na ibinigay ko sa tiyuhin mo, sapat na panahon para pag-isipan ang ginawa niya. Tandaan mo, Eric, hindi siya gagaling hanggat hindi niya sinusunod ang mga sinasabi ko. Huwag po kayong mag-alala, Tata Danilo. Ako na po ang bahala sa tiyuhin ko. Maraming salamat po. Makalipas ang ilang araw, unti-unting gumaling ang sakit ng lalaki. Kaya naman laking pasasalamat nito kay Tata Danilo. Nagpatuloy sa pang-araw-araw na gawain si Elias dahil lalong dumagsa ang kanilang mga parokyano, lalo na ang mga kabataang mababa ang dungan. Bukod sa paggawa ng habak, may kakayanan din si Tata Danilo na magbatak ng dungan. Isang 10 taong gulang na bata ang dinala sa kanila dahil palagi itong nagkakasakit. Pababatakan sana ito ng dungan ng mga magulang. Sakto namang umalis si Tata Danilo, kaya si Elias lamang ang nakiharap sa mga ito. Kinausap ng binata ang mga magulang. Pinaliwanag ng mga ito ang kondisyon ng paslit. Di naman ng binata ang pulso nito. Napatingin sa mga magulang. Hindi po mababa ang dungan ng anak nyo. May mga elemento pong nagnanais manirahan sa katawan niya. Pilit po itong pinanglalabanan ng gabay. Pero wala po itong sapat na kakayanan . Sa ganitong kaso, kailangan po nating antayin si Tio Danilo. Wika ng binata. Hindi maunawaan ng mga magulang ng paslit ang nangyayari. Dahil sa pagkakaalam nila, mababa lamang ang dungan ng kanilang anak. Ilang minuto ang nakalipas. Dumating si Tata Danilo. May dala itong mga sangkap sa paggawa ng habak at ilang botelya ng lana. Magandang hapon. Pasensya na kayo kung natagalan ako, ha. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ibinaliwanag ni Elias ang nangyayari sa pasyente at para makasigurado, muli niya itong tinignan. Tama ang sinabi mo, Elias. Hindi lang basta pagbabatak ng dungan ang gagawin natin sa bata. Kailangang palakasin din natin ang kanyang gabay. Pero bago yan, gusto kong malaman, may nangyari bang kakaiba sa inyong anak noong sanggol pa lamang ito? Yan din po yung gusto naming idulog sa inyo. Namatay po sa loob ng 5 araw at nabuhay. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ibang-iba na ang kilos niya. Palagi na siyang nagkakasakit at madalas nagsasalita ng mag-isa. Tugon ng ama ng pasyente. Dito nila napagtanto na may espesyal na kakayanan ng paslit. May kakayanan din po ang anak namin na makakita ng mga namatay na. Dagdag ng ina. Kagaya ng sinabi ko, may espesyal na kakayanan ng anak ninyo. Ang kailangan niya, isang taong may sapat na kaalaman sa spiritual para magabayan at magamit sa wasto ang kanyang kakayanan. Tugon ni Tata Danilo. Matapos ipaliwanag ang mga posibilidad, nakiusap ang mag-asawang ipasailalim sa pangangalaga ng matanda ang bata. Napagkasunduan naming mag-asawa na ikaw ang gumabay sa aming anak
kung inyo pong mamarapatin Wala namang problema sa akin. Ang inaalala ko dito ay kung kakayanin ng bata na mawalay sa inyo sa mahabang panahon. Tinignan nito ang paslit na nooy naglalaro sa sulok. Nilapitan ito ng ama upang kausapin. Napalingon ang paslit kay Tata Danilo at Elias na tila nag-aalangan. Tuloy-tuloy lamang sa pagkausap ang ama. Hanggang sa ngumiti ito at pumayag na manirahan sa tahanan ni Tata Danilo. Payag na po akong tumira sa inyo. Sabi ng kaibigan ko, mabait naman daw po kayo eh. Wika ng batang si Nono. Nagkatinginan si Tata Danilo at Elias. Hindi inaasahan ng mga ito ang sasabihin ng paslit. Kung ganon, bumalik ka bukas at magsisimula na ang iyong pagsasanay. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na ang mag-anak. Bakit naman po ninyo napagdesisyonan na kupkupin yung bata? Kagaya mo, Elias, may angkin din siyang kakayanan. Ang tanging pinagkaiba ninyo, ang sayo ay likas. Simula nang ipinanganak ka, taglay mo na ito. Samantalang si Nono, lumitaw lamang ito nang makaranas siya ng kakaibang pangyayari. Ito nga ay ang pagkamatay sa loob ng 5 araw. Malaki po ba yung pinagkaiba ng kakayanan namin? Oo, Elias. Ang katawan ni Nono ay hindi sanay sa ganoong uri ng abilidad dahil bigla itong napukaw. Samantalang ang sayo, unti-unting lumantad dahil sa puspusang pagsasanay. Sa makatuwid, kahit hindi kagabayan kusa itong lalabas. Samantalang si Nono naman, kapag hindi siya tinulungang malinang ito, mapapariwara ang bata at tuluyan siyang lalamunin ng kasamaan. Dagdag pa ng matanda. Ito ang inaabangan ng mga itim na engkanto. Isang batang may kakayanang makakita at makipag-usap sa kanila. Dahil para sa mga elemento, ang mga kagaya ni Nono, isang bukas na lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Kapag sinabi po ninyong bukas na lagusan, ibig po bang sabihin nun, Manong, kaya nilang gamitin ang katawan ni Nonoy bilang daanan papunta sa ating dimensyon? Tama, Elias. Totoo ang sinasabi mo. Kaya bilang nakakatanda, katuwang kita sa paggabay kay Nono. Maaasahan ko ba ang tulong mo? Tumango naman si Elias bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, maagang dumating ang mag-asawa kasama si Nono. Tuwang-tuwa itong tumakbo papunta sa pinto. Nagmano pa kay Tata Danilo. Matapos makausap ang mga magulang, kaagad na ding umalis sa mga ito. Bilib ako sa katapangan mo, Nono, ah. Hindi ka man lang umiyak. Nakatayo ito sa tabi ni Nono habang pinagmamasdang naglalakad palayo ang mga magulang. Hindi naman po ako dapat malungkot, Kuya Elias. Dahil alam kong para kina mama at papa naman ang gagawin ko. Masyado silang nahihirapan sa pagpapalaki sa akin eh. Dahil sa sakit ko. Dito napag-alaman ni Elias na sakit ang turing ng paslit sa taglay na kakayanan. Wala kang sakit, Nono. Isang biyaya mula sa Panginoon ang kakayanan mo. Sinong nagsabi sa iyo may sakit ka? Yung mga kaklase ko po. Mga kapitbahay namin. Saka minsan mga kamag-anak ko. Sabi po nila, may sakit daw po ako eh. Kaya umiiwas sila sa akin. Dali-dali itong inakbayan ni Elias para kahit papano ay gumaan ang kalooban. Alam mo, Nono,
Mali silang lahat. Wala kang sakit. Espesyal ka. At yun ang katotohanan. Kaya ka nga nandito para magsanay at sa bandang huli, makikita ng mga tao nangaapi sa'yo na mali yung sinasabi nila. Nagulat ito sa sunod na nangyari. Ikaw kuya, hindi ka ba natatakot sa akin? Napayuko ang binata upang tignan si Nono. Ngunit laking gulat ni Elias nang makita ang itsura nito. Nagliliwanag ang mga mata. Nagbago ang kulay ng buhok at balat ng bata. Bahagyang napaatras si Elias. Napangiti na lamang ito nang malamang hindi lang basta pang karaniwang bata si Nono, kundi isang tabon. Ito ay isang uri ng tao o nilalang na ang kalahati ng katauhan ay engkanto. Ang mga ito ay hindi likas na isinilang na ganon ang katangian. Nangyayari ang pagiging tabon sa sandaling makaranas ng paglalakbay sa mundo ng espiritu ang kaluluwa ng isang tao at makabalik sa kanyang katawan. Ngunit hindi lahat ng nakakaranas ng ganitong pangyayari nagiging tabon. Tanging ang mga kaluluwang nagkaroon ng kasunduan sa mga elemento lamang ang bumabalik na may ganitong kakayanan. Muling kinausap ni Elias ang paslit. Lubos nitong nauunawaan kung bakit sinasabi ni Nono na may sakit siya. Ang ganda pala ng anyong engkanto mo, Nono, no? O di ba? Sinong may sabing may sakit yan? Hindi ka natatakot sa akin kuya? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Tara na, pumasok na tayo sa bahay. Nang makita naman ni Tio yung ikalawa mong anyo. Ikaw lang po yung nakakakita nito kuya. Hindi makikita ni Manong yung anyong to, kahit gustuhin ko pa. Bakit naman? Pili lang po yung mga taong nakakakita ng ikalawa kong anyo . Nararamdaman nila yung pagiging iba ko, kaya natatakot sila. Kahit kailan, mapanghusga talaga yung mga tao, no? O sige, ganito na lang ha. Isikreto na lang natin yung nakita ko. Walang makakaalam. Ayos ba yun sa'yo? Sige po kuya ha. May merienda po ba sa loob? Nagugutom na po ako . Pag-uusap ng dalawa. Pumasok sila ng tahanan. Pinagainan ito ng pagkain ng binata. Matapos ay kinausap ni Elias si Tata Danilo tungkol sa nalaman. Tiyo, may sasabihin po ako sa inyo. Nangako kay Nono na isisikreto ko ang bagay na to pero sa tingin ko, kailangan niyong malaman. Isa po siyang tabon. Siya nga ba? Sinasabi ko na nga bang hindi lang pagbubukas ng kakayanan ang nangyari sa kanya. Alam kong may mas malalim na dahilan. Bueno, ito naman talaga ang dahilan kung bakit natin siya kailangang tulungan. Huwag kang mag-alala. Aarte na lamang ako na hindi ko alam ang lahat. Matapos kumain ni Nono, isinama ito ni Elias sa likod bahay para mamitas ng mga gulay na ihahalo sa kanilang ulam. Maliwanag pa ng mga sandaling yon. Habang namimitas, biglang nagsalita si Nono. Napakadaming lambanang nangangalaga sa taniman nyo, no? Marami ako magiging kalaro dito. Oo, Nono. Marami kang magiging kaibigan dito. Kaya hindi ka malulungkot. Pero mag-iingat ka ha. Maraming masasamang engkanto dito. Siya nga pala. Pagkatapos dito, igagawa kita ng habak para hindi ka malapitan ng masamang engkanto. Matapos ang gawain, naupo ang dalawa sa sala. Habang ginagawa ni Elias ang habak ni Nono. Tandaan mo, Elias,
Iba ang kaso ni Nono. Kaya dapat alamin mo ang tamang habak na gagawin mo para sa kanya. Bili ni Tata Danilo. Matapos hinayaan nito ang binatang tapusin ang ginagawa. Medyo natagalan sa Elias. Mabusisi ang paggawa ng habak de bala. Nakatulog na lamang si Nono sa tabi nito. Kinabukasan tuwang-tuwa ang paslit dahil nagising itong suot na ang ginawang habak. Salamat kuya. Ang ganda po ng ginawa niyong habak at ang lakas po ng proteksyon na bigay sa akin. Walang anuman. Para talaga sa iyo yan eh. Ingatan mo ha. Huwag mong iwawala at mas lalong huwag mong ihiwalay sa katawan mo. Iginugol ng binata ang buong araw sa pagtuturo ng tungkol sa mga sangkap ng habak kay Nono. Naging interesado naman ang paslit. Kaya mabilis itong natuto. Ilang buwan lamang ang nakalipas. Tuluyang nagamay ng paslit ang paggawa ng habak. Sa tulong ng taglay nitong kakayanan, naging mas mabisa at mas malakas ang mga ginagawa nitong habak. Mukhang nalalamangan ka na ni Nono ha. Ilang buwan lang ang nakalipas. Mas mahusay na siya sa'yo. Ha 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 ha. Ayos lang po yun, Tiyo. Mas mabuti nga yung ganun eh. Nagagamit ni Nono yung kakayanan niya sa kabutihan. Marami siyang natutulungan. Hindi ka ba naiinggit? Eh bakit naman po ako maiinggit, Tiyo? Dahil nalalamangan ka na ni Nono. Hindi po, Tiyo. Wala naman po akong dapat kainggitan eh. Bawat tao may kanya-kanyang kakayanan at tanggap ko po yun. Pag-uusap ng dalawa. Kinagabihan habang nagkwekwentuhan, biglang napatigil si Nono sa pagsasalita. Nakatingin ito sa bakuran. Nang tignan ito ni Elias, napansin niya ang dalawang figura ng taong naglalakad papasok. Ihanda niyo ang sala. Dahil mukhang may bisita tayo. Wag niyo po silang papasukin. Eh bakit naman Nono? Anong meron? Hindi po sila tao. Mga aswang po sila. Muling tinignan ng matanda ang dalawang katao. Nakatayo lamang sila sa labas ng bakuran. Bakit hindi sila tumutuloy, Tiyo? Mukhang tama ang sinasabi ni Nonoy. Paano mong nalaman yun, iho? Nakikita ko po yung totoo nilang anyo. Ano naman kaya ang pakay ng mga ito? Mukhang kailangan natin silang tanungin para malaman eh. Matapos ay naglakad ito palabas ng tahanan upang salubungin ang mga panauhin. Nakatitig lamang ama ito sa binata. Nang tanungin ito ni Elias, hindi din nagsasalita. Madilim sa labas ng tahanan. Tanging ang sulong pang-abang lamang ang nagsisilbing liwanag. Kaya naman hindi nito gaanong nakikita ang muka ng dalawang tao. Naku naman, paano ko kayo matutulungan kung hindi kayo sasagot sa mga tanong ko? Sa pagkakataong yan, sumagot ang isa sa mga panauhin. Hindi ka ang pakay namin, kaya huwag kang makialam. Ilabas mo ang batang tabon. Batang tabon? Eh wala namang ganon dito eh. Mukhang nagkamali yata kayo ng pinuntahang lugar. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Ilabas mo ang paslit. Hawak namin ang mga magulang niya. Kaya kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanila,
Sundin mo na lang ang gusto ko. Napalingon si Elias kay Tata Danilo. Medyo malayo ang kinatatayuan ng binata mula sa mismong tahanan. Kaya hindi gaanong dinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Ano bang kailangan niyo sa bata? Wala ka nang pakialam kung ano man ang gagawin namin sa kanya. Kaya ilabas mo na siya bago pa lumala ang sitwasyon. Naintriga na ang matanda. Natagalan na si Elias sa pakikipag-usap sa mga ito. Kaya naman bumaba na si Tata Danilo at lumapit. Mukhang natagalan ka sa pakikipag-usap sa mga panauhin natin ha. Bakit? Anong nangyari? Nanlaki ang mga mata ng dalawang panauhin. Nang makita si Tata Danilo, hindi nila lubos akalaing napunta sila sa lugar kung saan nakatira ang matanda. Ikaw ba si Tata Danilo? Ang manghabak? Nasaan ang batang tabon? Wika ng isa sa mga panauhin. Pasensya na kayo. Walang batang tabo na nakatira dito. At kung meron man, sa tingin ninyo, basta ko lamang siyang isusuko sa inyo. Sinabi ko na ito sa binata kanina. Ngunit uulitin ko, hawak namin ang mga magulang niya. At kung ayaw mong mapahamak sila, susundin ninyo ang nais namin. Paano kung ayoko? Anong gagawin ninyo? Tiyo, baka kung anong gawin nila sa mga magulang ni Nono. Huwag kang magpapadala sa mga sinasabi nila. Alam ng mag-asawang yun na darating ang pagkakataong ito. Handa sila sa mga mangyayari. Isa pa, hindi ko sasayangin ang buhay ni Nono. Siguradong yun din ang gagawin ng mga magulang niya. Ano? Makikipagmatigasan ka pa din ba sa amin? Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Wala na akong pakialam. Pagsisisihan mo ang desisyon mo. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Matapos ay biglang nawala ang mga ito. Paano yan, Tiyo? Baka totohanin nila yung banta nila sa mga magulang ni Nono. Nag-aalala ang binata ngunit nang lingunin nito si Nono, nakita niyang nakangiti ang paslit. Kawawa naman si Nono. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Umanda sa akin ang dalawang yon. Sa oras na mapahamak ang mga magulang ng bata. Masyado kang nag-aalala, Elias. Halika, pumasok na lang tayo at mukhang uulan pa. Pagpasok sa tahanan, kinumpronta ito ng pamangkin. Paano naman po kung hindi mag-aalala? Buhay ng tao nakasalalay, Tiyo. Ang tanong, may buhay nga bang nakasalalay? Tignan mo si Nono. Sa tingin mo ba nag-aalala siya? Nakita mo bang umiyak ang bata? Sa taglay niyang kakayanan, narinig nito ang lahat ng pinag-uusapan ninyo. Pero bakit hindi siya nababahala? Dahil hindi totoo ang sinasabi ng aswang. Paano niyo po nasabi, Tiyo? Dahil nung una sa lahat, Kuya Elias, hindi ko naman talaga sila totoo mga magulang. Isa pa, paano nilang mahuhuli yung dalawang matataas na engkanto? Wika ng paslit. Laking gulat ng binata. Lumitaw sa likod nito ang mga magulang ni Nono. Ang totoong pangalan ko ay Agon. Gabay ako ni Nonoy. At ang kasama ko naman ay ang aking kakambal na si Hilang. Kami ay mga engkantong hangin. Nagagawa naming magkatawang tao. Pagpapaliwanag ng lalaki.
Uli lang lubos na si Nonoy. Wala ng buhay ng aming matagpuan sa gubat. Hawak siya ng inang wala ng buhay. Habang nakaharang naman sa kanila ang ama, na tila pinagtatanggol sila sa kung ano. Ilang minuto pa lamang nang bawian ng buhay ang sanggol. Kaya naman nagpa siya kami ng kambal ko. Nakupkupin siya at bigyan ng panibagong katauhan. Ito ang dahilan kung paano siya naging tabon. Wika naman ng babaeng engkanto. Ayon pa sa mga ito, ang dalawang kalalakihang nagpunta sa kanila, ang mga aswang na pumatay sa magulang ng bata. Nakarating sa kanilang kaalaman ang tungkol sa kakayanan ni Nono, kaya pinili namin hilang na ihabilin siya sa inyo. Alam naming maaalagaan niyo ng mabuti ang bata dahil nangangailangan siya ng kagaya niyang tao sa kasalukuyan niyang edad. Bakit naman nila hinahangad na makuha ang bata? Si Nono ay isang tabon. May kapangyarihan siyang bumuhay ng mga mutya at bertud. Ito ang kanilang hinahanap. Limitado ang kapangyarihan ng mga aswang. Kakailanganin nila ng isang mapagkukunan ng lakas para mapanatili ang kanilang anyo. At iyon ang katangiang taglay ni Nono. Kung ganon, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha si Nono. Tama ang iyong sinabi. Babalik at babalik ang mga yon. Kailangan niyong maghanda. Ilang sandali pa lamang ang nakalilipas. Biglang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong sina Elias. Dali-dali nitong kinuha ang itak. Inusala ng mga dasal. Ganon din ang ginawa ni Tata Danilo. Sinabihan nito ang mga engkantong pangalagaan si Nono. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang makapasok ang mga aswang na yan dito sa aking tahanan. Huwag kayong lalabas. Protektado ng malalakas na dasal ang bahay namin. Naglakad dito palabas ng tahanan upang harapin ang mga sumalakay na nilalang. Kung gusto niyong makuha ang bata, bakit hindi kayo bumaba dito? Dahil mangyayari lang yun kung matatalo niyo kami. Wika ni Elias. Lumapag sa lupa ang isa sa mga aswang. Walang pagdadalawang isip na sumalakay. Sinalubong naman ito ng binata. Inundaya ng taga. Laking gulat ng nilalang. Tumalab sa katawan niya ang talim ng itak na Elias. At paano mo kung nasugatan? Hindi ba't pangkaraniwan lamang ang sandata mo? Oo, pangkaraniwang talim na binalot na makapangyarihang dasal. Sabay pakita ng suot niyang habak. Hindi ba yan ang kauna-unahang habak na ginawa ni Nono? Wika ni Tata Danilo. Ito nga po. At ngayon, alam ko na kung bakit binigay ni Nono sa akin ang pinakauna niyang gawa. Tugon ni Elias sabay sugod sa aswang. Sinubukan itong pigilan ang binata. Ngunit wala ding nagawa. Dahil sa oras na lumapat ang kamay sa katawan nito, napapaso ang nilalang. Tuloy-tuloy sa pag-atake si Elias hanggang sa magawa niyang putulin ang kamay ng kalaban. Dito na nagpakita ang isa pang aswang. Ngunit sa halip na lumaban, hinila nito palayo ang kasama. Wala tayong laban sa kanila. Umatras na tayo. Ngunit nagmatigas pa rin ang isa pang aswang. Ang batang yun na lang ang pag-asa para mapanatili ang ating angkan. Wala akong hinangad kundi ang kabutihan ng ating lahi at gagawin ko ang lahat para mapanatili tayong buhay. Mamamatay ka lang dito, kaya umalis na lang tayo.
Iyon din naman ang mangyayari sa atin sa bandang huli. Bakit pa natin naantayin? Pag-uusap ng dalawa. Lingid sa kalaman ng mga ito na pinakikiramdaman lamang ni Tata Danilo ang mga kilos. Ginagawa niyo ito para mapanatili ang iyong pagiging aswang, tama ba? Oh, tama ka, Tanda. At hindi kayo ang makakapigil nito. Kahit alam mong wala kang panama, tignan mo nga yung sarili mo. Sa tingin mo, may mapapala ka ba? Tama ang matanda. Umalis na tayo dito. Pakiusap. Huwag po ninyong patayin ang kasama ko. Sino naman ang may sabing papatayin ko kayo? Nag-uusap lang tayo dito. Elias, ibaba mo ang iyong sandata. Ano ang gusto mong mangyari? Depende sa gusto mong mangyari. Ibabalik ko sa iyo ang tanong. Ano ang dahilan kung bakit ka nandito at nagbubuwis ng buhay? Hindi ba para mailigtas ang mga kauri mo? Oh, tama ka, Tanda. Kaya huwag kang haharang. Sino bang may sabing haharang ako? Malaya kang gawin ang gusto mo. Yon ay kung kaya pa ng katawan mo. Pero hindi na kailangan pang makipaglaban. Makinig kang mabuti, aswang. May kasunduan akong ilalahad sa iyo. O sige, makikinig ako sa iyo, Tanda. Ito ang aking panukala. Gagawin kitang bantay ng batang yan. Kayo ng mga kauri mo. Sa ganung paraan, mapapanatili mo ang iyong lakas. Kasabay noon mananatiling ligtas si Nono. Kalokohan ang gusto mong mangyari. Paano? Teka, sigurado ka ba sa sinasabi mo, Tanda? Ano naman ang kapalit nito? Kung sakaling sumang-ayon ako. Tatalikuran mo ang pagpatay ng tao. Kayo ng mga kalahi mo. Matagal na po naming tinalikuran ang pagpatay ng tao, Tanda. Kaya nga kailangan namin ng paslit para hindi kami tuluyang maglaho sa mundong ito. Kung ganon, wala naman palang problema. Simula sa araw na ito, kayo ang itatalaga kong bantay ni Nono. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Maraming elemento ang naghahangad sa kanya. O siya, Elias, iligpit mo na yung sandata mo at alalayan ang aswang na yan papasok sa aking tahanan. Pag-uusap ng mga ito, hindi malaman ng mga aswang ang totoong dahilan ng matanda. Ngunit alam nilang pabor sa kanilang angkan ang mga nangyayari. Ginamot ni Elias ang sugat ng mga aswang. Sa tulong ng dalawang engkanto, nagawang maibalik ang naputol nitong kamay. Ito din ang naging simula ng panunumpa nila ng katapatan kay Tata Danilo. Sa paglipas ng panahon, tuluyang lumaki si Nonoy. Lubos nang nauunawaan ang lahat sa kanyang paligid. Nagpa siya itong manatili sa pangangalaga ni Elias at tumulong sa paggawa ng habak. Nang mga sandaling ito, ang binata na ang nagmana ng gawain ni Tata Danilo dahil matanda na ito at hindi na kaya pang kumilos. Kinilala si Elias sa kanilang lugar, maging ang ginagawa nitong mga habak. Ngunit walang sino man ang nakakaalam ng tungkol sa pinanggagalingan ng bisa nito. Samantalang ang mga aswang naman, ang siyang naging tagakalap ng mga pambihirang sangkap. Kaya naging mas mahusay ang habak na ginagawa ng binata. Lahat na naging tagumpay, ipinagpapasalamat niya kay Tio Danilo sa mga engkanto, mga aswang. Lalong-lalo na sa batang tabon na si Nono. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.